Si SpongeBob naman daw yung gawin natin ngayon, mga mamshis. Medyo matagal na nga rin yung request nito ng isa sa mga mamshis natin at pagbigyan ko ng araw. Kaya eto na po at sana ay magustuhan nyo yung gagawin natin ngayon. At dahil SpongeBob SquarePants itong gagawin natin ay itong malaking cake yung gagawin ko, yung rectangle cake ng Goldilocks. At marble cake yung flavor nito dahil nga sabi ko sa inyo kapag ka ganitong mga makukulay yung gagawin natin ay white talaga dapat yung base ng cake. Or yung kanyang icing or yung frosting. Kaya ito rin talaga yung gustong gusto kong gawin pero kung meron naman kayong ibang brand na makikita na parang ganito ay pwede nyo rin yung gamitin. Bali yung una ko munang ginawa ay tinanggal yung mga black sa gilid at saka yung buong icing. Tapos hinati ko naman siya, yung 1/3 ay itatabi lang muna natin. Gagamitin pa natin yun mamaya mga mamshis. Tapos nagtapis lang din ako ng konti sa mga gilid niyan. Nilinis ko na nga rin pala yung cake board niyan bago naman tayo maglalagay ng mga iba pang details. Bali kompleto nga pala itong gagawin natin. Siyempre merong paayan at saka meron ring kamay. Bali dun ako sa 1/3 na kinat natin na cake kumuha ng mga ibang details. Tapos naglagay naman ako ng stick para hindi siya maghiwa-hiwalay. Ito yung ginagamit sa pang lollipop mga mamshis. Meron talagang mga nabibili niyan sa baking supplies at gustong-gusto ko nga rin siyang ginagamit dahil medyo malambot siya at safe sa kids. Yan, lagay lang din tayo ng pangkamay dito sa gilid tapos maglalagay na tayo ng icing dyan. Manipis na layer lang to mga mamshis para lang hindi mahalata na pinagduktong-duktong lang natin yan. At dahil marble cake itong gamit ko, maglalagay rin ako ng mga icing sa gilid para hindi makita yung mga black lines. Medyo mas mahirap nga lang lagyan ng icing yung ganito mga mamshis dahil nga iba-iba yung shape niya. Kung pa-square lang ay madali syempre pero dahil nga naglagay tayo ng paa at saka kamay kaya medyo naging challenging. Pero carry lang naman mga mamshis basta kailangan lang matakpan natin siya ng kahit manipis na layer para hindi lang makita yung mga black lines. At nag-drawing lang din ako ng line sa gitna para lang guide to make sure lang na pantay yung pagkaka-drawing natin. Tapos syempre hindi pwedeng mawala ang kanyang square pants. Para naman sa kanyang mata ay ginamitan ko lang nitong pabilog na cake cutter kahit anong bilog na bagay naman mga mamshis ay pwede nyong gamitin dyan. Tapos magaan lang dapat yung pagkaka-drawing para kapag nagkamali ay pwede pa nating burahin. Yan, bali din na drawing ko lang dito yung iba pang details ng mukha ni SpongeBob. May gayahan nga pala ako dito mga mamshis ha, hindi ko naman kasi kayang i-drawing yan nang walang tinitingnan. Familiar naman ako kay SpongeBob pero syempre kailangan meron pa rin tayong guide. Ito kasi yung pinakamahirap dyan, yung pagdodrawing ng mukha. Yung ginagamit ko nga palang pan-drawing dyan ay itong stick ng lollipop, pwede rin kayong gumamit ng toothpick. Toothpick talaga yung ginagamit ko dyan dahil mas maganda kapag mas manipis, kaya lang ay naubusan kami. Tapos ayan, magkukulay na tayo ng mga kakailanganin natin. Syempre meron tayong yellow at black. Nagtira rin ako ng konting white, yung mismong icing na kinuha sa cake. Tapos gumawa rin ako ng konting red at blue para naman yun dun sa maliliit na details. Yun lang naman yung mga kulay na kakailanganin natin. Tapos yung una ko munang ginagawa ay naglalagay ng outline. Para hindi rin ako malito mamaya sa pagpipe ng icing. At saka mas maganda rin talaga yung may outline muna mga mamshis, mas kitang-kita yung pagkakadrawing. Ano sa tingin nyo mga mamshis, kakayanin ba ni mama to? As usual, kinakabahan na naman ang mama nyo. Palagi naman akong kinakabahan kapag nagdodrawing ng mga ganito. Dahil nga kapag sa papel nyo ako pinagdrawing ay hindi ko talaga kaya, ewan ko ba kung bakit nakakaya ko kapag dito na sa cake. Sinusubukan ko naman mag-practice mag-drawing sa papel pero hindi siya ganun kaganda. Bali ayan, pagkalagay ng mga outline ay nagsimula na rin ako mag-pipe. Unahin muna natin dito sa mga white dun sa mismong tinanggal natin sa cake. Kapag gumagawa nga pala ako ng ganito mga mamshis ay hindi na ako gumagawa ng sariling icing. Lalo na kapag ganitong rectangular cake, sobrang dami talaga nakukuha na icing dito. Sobra pa nga itong mga nagamit ko dito. Kaya tinatabi ko na lang para kapag kinailangan ko ay pwede pang magamit. Pwede ko siyang ilagay kapag nag-bake ako ng sarili kong cake. Pero sa ngayon ay hindi pa muna mga mamshis dahil nga tinatamad ng mama nyo. Medyo matagal rin kasi talagang mag-bake tapos palalamigin pa yan bago i-design. Kaya naman ang mama nyo ay tamad na tamad. Pero hayaan nyo at malay nyo naman sumpungin ng kasipagan si mama at gumawa ng sariling cake. Pinapag-aralan ko pa lang kasi talaga siya. Bali ayan, andito na tayo sa color yellow. Gumamit nga rin pala ako ng piping tip dyan. Pinakamaraming kulay ng icing na ginawa ko ay yung color yellow dahil alam nyo naman na majority talaga ng kulay ni SpongeBob ay yellow. Tapos naglagay lang ako ng mga pabilog dyan para kunyaring pabutas-butas ni SpongeBob. Ganito pa lang talaga yung kaya ko mga mamshis, yung icing style na paggawa ng cake. O yung pag-design ng cake. Yung kasing fondant ay medyo nahihirapan pa ako. At saka itong mga ginagawa rin kasi natin ay para dun sa mga mamshis natin na gusto rin tong gayahin. At mas madali talaga siya kapag ganito tapos hindi na rin kailangan gumawa ng sariling icing. Kaya okay rin para dun sa mga mamshis natin na wala pang experience sa paggawa ng ganito. Hindi lang talaga perfect yung pagkakagawa ko. May mga details dyan na hindi pantay. Kagaya na lang nitong sapatos. Tingnan nyo naman medyo malaki yung isa. Pero hayaan na natin, ang importante ay magmukha siyang SpongeBob. Tapos yung pag-pipe naman dyan ay madali lang din para lang kayong gumagawa ng mga dot-dot. Pinabilis ko lang mga mamshis pero sa totoong buhay ay dahan-dahan lang talaga yan. Syempre naka-fast forward na yung ating video para hindi naman kayo mainip.
Inabot rin kasi ako ng 1 oras sa paggawa nito mga mamshis dahil nga medyo malaki siya. Tapos ma-details din siya kaya dinahan-dahan ko lang. Dito nga lang ako medyo nag-struggle sa paggawa ng kamay. Kaya kung mapapansin nyo ay medyo magulo talaga yung pagkakagawa. At kung gusto nyo rin gumawa nito at hindi nga kayo confident ay pwede namang wag na lang lagyan ng paa at yung kamay. Bali yung pinaka-body lang ni SpongeBob, ang importante naman dyan ay yung kanyang muka. Binuo ko lang talaga siya para mas special at syempre para mas ma-appreciate nyo din. Kamusta ba mga mamshis? Mukha na ba talaga siyang SpongeBob? Hindi pa nga ako natatapos ay happy na nga ako mga mamshis dahil sa tingin ko ay okay naman siya. Nakuha naman natin yung pinakamukha niya, pagbigyan nyo na nga lang dun sa kamay at saka sa paa. Yun nga lang talaga yung medyo sablay. Tapos ayan, para mas makita yung ating design ay kinapalan ko lang yung outline. At ayan mga mamshis, ito na ang ating final design. Happy naman ako sa outcome at sana nga mga mamshis ay nagustuhan nyo rin at meron kayong natutunan. At syempre, sana ay happy rin yung mga mamshis natin na nag-request nito. At pakita ko na rin sa inyo itong nilalaro ko. Bali ganito lang mag-register, kailangan lang ng phone number at gumawa ng password. Tapos pindutin naman yung question mark at itong daily bonus na agad yung bubungad dyan. Para naman magdagdag ng puhunan, punta lang tayo dito sa plus sign sa taas. At kapag gusto nyo na mag-withdraw, ay punta lang tayo dito sa withdraw button sa baba at lalabas na dyan yung mga instructions kung papaano. Pagdating naman sa mga laro ay napakaraming pwedeng pagpilian pero dito muna tayo sa paborito ko na color game. Madali lang naman to, bali mamimili lang sa mga kulay na yan pero syempre mga mamsis, libangan lang to ha.